Eto mga kaibigan, marami po ang nagtatanong kung ano nga ba ang epekto noong sinasabing fake na dokumento ng isang testigo mga kaibigan na iniharap diyan sa Senado mga kaibigan. Marami din po ang nagsasabi na ito daw ay pakana lamang mga kaibigan at maaring ginugulo lamang ang kasalukuyang sitwasyon ng pagdinig mga kaibigan. Pero ano nga ba ang epekto nito sa nasabing hearing mga kaibigan? At para malinawan po tayo, pakinggan po natin si Attorney Neil Abayon mga kaibigan. Narito po ang kanyang paliwanag. Okay, so yung sagot ko po dyan, wala po yung epekto sa actual substance kasi yung form of a document is different from the actual substance of the testimony of an individual. Diba? Plus dito rin po sa case ni Sergeant Orly, pumunta na po siya ng Senate, diba? Nandun siya in person, nanumpa. Tapos sinabi niya ulit lahat ng statements niya doon or yung testimony niya in open hearing. Diba? Tapos nakita po yan ng buong Pilipinas. So in other words po, ang main point ko dito, nasa records na po ng Senado lahat nung sinabi niya while he was under oath during the hearing. Okay? So stated differently po, yung issue as to the form dun sa written statement niya, wala po yung kinalaman sa actual substance nung testimony niya. Okay? Magkaibang issue po yun. So kung gusto sana talaga nila to i-discredit si Sergeant Orly, wag po nila atakihin yung notarial issue kasi nasa records na nga nung Senate yung testimony niya, diba? So i-contradict sana nila yun, yung testimony niya para mapawalang bisa yun. Pero kung pupukpukin nyo lang yung notaryo, that is now irrelevant kasi part of the Senate records na nga po yung testimony nito ni Sergeant Orly while he was under oath. Okay, so hopefully mas naintindihan po ninyo na magkaiba nga yung formalities of a document from the actual substance ng testimony. Those are two completely different issues na pinapaghalo-halo ngayon, maybe due to political reasons, diba? Pero so anyway po, based on what I have explained so far, mas naintindihan nyo sana yung difference between the formalities of a written document from the substance of the testimony po ng isang witness. So yun mga kaibigan, kahit paano ay nalinawan po tayo na magkaiba po pala ang usapin sa dalawang yan mga kaibigan, yung falsification mga kaibigan at yung sustansya ng sinasabi ng isang testigo mga kaibigan. So para naman mas malawak ang ating malaman mga kaibigan, ay pakinggan din po natin ang isang abogado rin sa katauhan po ni Attorney Kiko Pangilinan mga kaibigan. Ito ay yung panayam ni Idol Ted Filon mga kaibigan. Narito po, pakinggan po natin. Senator, alam niyo na po yung development, meron pong abogado na sinasabi daw po na nag-disclaim doon sa kanyang notaryo sa affidavit po nito si Gutesa. Ano po muna ang inyong reaksyon? Well, kailangan patawag itong abogado na ito at magpaliwanag din si Gutesa paano nangyari ito, dahil hindi biro forgery, falsification of public documents, kaya kinakailangan sa susunod na hearing maklarify ito at magkaroon ng pagpapaliwanag. Okay. But legally po, ano po ang bearing nun kahapon na binasa niya yung kanyang affidavit, at siya po nanumpa naman bilang isa po sa mga testigo po ninyo kahapon in the Senate sa usapin po ng laman ng kanyang binasa sa record po ng Senado? Well, kung totoo na, kasi nga may allegation na hindi siya, that's why we have to get that on record. Kasi pag na-establish nga na hindi siya yun, during the hearing under oath, edi naputol ho kayo, Senator, na nag-freeze po. Maliwanag ka rin yun, sir, na hindi valid. Walang scrap of paper lang yung salaysay na yun. And there are legal consequences, siyempre, dahil nga falsification at so kawawa din tong si Ginoong Gutesa dahil mukhang yung mga nasa likod niya ay kung totoo, kaya nga dapat yung abogado mismo na nagsasabing hindi siya ang nagnotaryo ay humarap sa atin. Kung totoo yun, hindi maganda para kay Gutesa, at kailangan din niyang magpaliwanag.
Alright, so yun po mga kaibigan. Magkaiba ang kanilang bahayag mga kaibigan, pero ang atin po dito, anuman ang kahinatnan ng nasabing pag-imbestiga mga kaibigan, ay isa po ang ating layunin ang mapanagot ang may mga sala dito sa pagdinig na ito mga kaibigan. Although sinasabi po na walang epekto, sa kabilang panig naman mga kaibigan ay malaki ang pwedeng maging pananagutan noong pagdala ng testigo dito sa taong ito mga kaibigan, kapag napatunayan kung totoo na ito ay fake talaga mga kaibigan. So kailangan na makausap o maimbitahan sa Senado ang abogado mga kaibigan. So yun po, sana ay naibigan po ninyo ang ating munting video ito mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok.